Tayo po ay nasa isang magandang series ng mensahe. Ito po ay pinamagatan nating Achieve the God-Given Goal in 2024. Alam niyo po, napakahalaga na meron kayong goal sa buhay. Na-realize ko, kasi po ako ay naglalaro din ng basketball. Imagine mo yung nagbabasketball na wala namang goal, na walang ring. Di ba? Takbuhan sila, dribble ng bola, agawan. Tapos pagtitira nila ng bola, wala namang ring. Anong mararamdaman ninyo kung kayo ay nanonood ng basketball na wala namang ring? Di ba nakakatawa? Katawanan mo sila, ano ba pinagagagawa ng mga taong ito sa buhay nila? Nag-aaksaya sila ng pagod, nag-aaksaya sila ng pawis, na wala naman silang mararating. Kaya sa buhay natin, ganun din po. Napakahalaga na meron tayong goal. At maganda na meron kang goal sa iyong personal. Gusto mong yumaman, gusto mong gumanda, gusto mong kumita, gusto mong magkabahay. Pero alam niyo po yung lahat ng yun ay iiwan din natin. Ang pinakamaganda sa lahat na madadala natin hanggang sa buhay na walang hanggan ay yung goal ng Panginoon. To achieve the God-given goal. Meron tayong goal, pero para sa akin, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang goal ng Panginoon magawa ko sa buhay ko. Amen po? At kayo din po, tayo din ng mga tao, mahalaga na yung goal na gustong ipaabot sa atin as church ng Holy Trinity Bible Church ay sama-sama po tayo na ito'y ating ma-achieve. At meron po tayong 7 mensahe na ating pong titingnan. Yan po ay yung 7 key areas of your life. 7 key areas of your life. Isa niyan ay spiritual health. Ito po mga ito ay napakahalaga para maabot mo yung goal na yon. Spiritual health. Pangalawa, physical health. Titingnan po natin yan. Mental health, emotional health, relational health. Alam mo, physical health, kung ikaw ay merong karamdaman, hindi ka makakapag-preach, hindi ka makakapagturo. Amen po? Hindi ka pa makakapag-ministry. Kung ikaw ay merong problem sa mental health, ikaw ay depressed, ikaw ay emotionally disturbed, hindi ka makakapag-counsel ng maayos, hindi ka makakapag-desisyon ng tama. Amen po? Kaya itong bagay na ito, itong series na ito ay in-encourage ko po kayo na tayo ay tapusin natin o matin po tayo. Amen? Ay yun po ay magsisimula doon sa number 1, spiritual health. Napamagat po natin sa umagang ito, spiritual check-up. Mahalaga po yung check-up. Sinama po ng ating senior pastor, tsaka ni Pastora Bessie, na magpa-check up yung misis ko, si Lani. Pero bago sila pumunta noon sa ospital, 2 days before, nagpa-blood chem na si Lani. Pagkatapos yung pinakita na yung resulta doon sa blood chem, ang daming kulay pula. At alam niyo naman ang ibig sabihin ng kulay pula doon sa resulta ay, mapanganib yun, delikado. Ibig sabihin, above ka na doon sa normal level na dapat meron ka. Tama po? Kulay pula yon. Sino sa inyo na ang nakapagpa-blood chem, urinalysis? Wala? Lahat kayo malulusog? Oo. Di ba pagkahapula, medyo alarming. Sabi ng doktor sa kanya, yung pong cholesterol nyo, kulay pula po, mataas Tinanong siya, ano po ba ang inyong pinagkakain nitong Pasko at Bagong Taon? Yan. Ano ba ang inyong kinahiligan nitong Pasko at nung mga nakaraang araw ng Pasko at Bagong Taon? Alam niyo po, ang sagot ng misis ko, ay katulad din ang sagot ng karamihan sa atin. Denial. Ang sabi niya, Dok, puro naman po gulay at saka isda at prutas ang kinain ko. Di ba? Di ba ganyan tayo sumagot pagka sinasabi ng doktor? Bakit po mataas ang blood sugar nyo? Napagkakain ba kayo ng matatamis? Dok, hindi naman po di ba? Denial pa rin tayo. Pero napakahalaga ng check-up. Dahil ito lamang nakaraang December, meron po akong kilala na mga tao na biglaan yung atake sa kanila, yung aneurysm, yung basta na pumuputok ka ugat. Kahapon, kausap ko yung kapatid ko na taga Palawan. Meron siyang isang member na umuwi ng probinsya, doon na tumira. Sabi daw sa pamilya niya, ako aakit muna ng bahay at ako magpapahinga. Pag-akit doon, maya-maya, kumalang lumagubog na doon sa kwarto. Pag-akit nila, nakatihaya na dahil pumutok na yung ugat. Ang tanong, yung ba yung nangyayari ng biglaan lang? O dahil may kinalaman nyo sa mga pinagkakain natin at pinagagawa natin ng mga nakaraang panahon. Amen po. Kaya, importante na
yung ating check-up, spiritual check-up. Why? Kasi po yung resulta o yung outcome ng iyong sitwasyon ngayon o ng iyong buhay ngayon ay meron niyang kinalaman sa iyong ginawa mo kahapon at ng mga nakarang araw. May kinalaman niya sa iyong mga kinain. May kinalaman niya sa iyong mga naging habits o nakaraan. Kaya, yung iyong sitwasyon ngayon, yan ay bunga ng iyong, sabihin ko na yung salitang naik na inatupag ng nakaraan. Sabihin mo nga sa katabi mo, inatupag. Ano ba yung mga inatupag mo? Amen. Kaya, napakahalaga na, as Christian, yung ating Christian life, kumustahin natin ito last year. Ano ba yung ating ginawa ng mga nakaraang taon, 2023? Marami ka bang nasiran o marami kang nakasama ng loob? Marami ka ba naging kaibigan ng nakaraang taon o marami kang natarayan? Marami kang nasigawan, marami kang nasupladahan. Kumusta ang ating pamumuhay bilang Kristiyano no nakaraang taon? Amen po. Now, sino sa inyo ang makapagsasabi na noong nakaraang taon, naging fruitful ang kanyang buhay? O mas nasunod niya ang Diyos kaysa kanyang sarili? O mas nasusunod natin ang ating sarili kaysa sa Panginoon noong nakaraang taon? Kaya maraming salamat, yung ating taon, merong December 31. Katapos susunod niya, January 1st, meron tayong bagong simula. Amen po? Now, itong taon na to, binibigyan tayo ng Panginoon ng bagong simula to achieve the God-given goal. Gusto ng Panginoon na baguhin niya yung ating lifestyle. Gusto niya baguhin niya yung ating pananaw. Gusto niya baguhin natin ng Panginoon yung ating mga habits para itong pagkakataong ito, nasabi ni Pastor Jesse, maaring ito na yung last call. Di ba? Sino makapagsasabi na buhay pa siya sa susunod na araw, na susunod na taon? Maaring ito na yung last call ng buhay natin na tayo ay mag-focus na i-achieve na natin yung God-given goal na binigay ng Panginoon. Amen po? Now, titingnan po natin, to achieve the God-given goal in your life, live separately from the pattern of this world. Yun ang isang susi. Para ma-achieve mo yung God-given goal na binigay ng Panginoon, live separately from the pattern of this world. Sabi po sa Romans 12:2, sabi diyan, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. So ang lahat ay nagsisimula sa ating thought life, sa takbo ng ating isip, sa ipinapasok natin sa ating kaisipan. Sabi niya, but be transformed by the renewing of your mind that you may prove what is good and what is acceptable and perfect will of God. Sabi sa Tagalog, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito. Ang tanong, sino po sa inyo ang aamin nung nakaraang taon siya ay naging conformist o nag-conform siya sa world? Pakitaas po yung kamay. Di ba? Yes. Mas maganda yung gano'n tayo mababang loob sa Diyos. Huwag tayong katulad ng iba na pag nagpa-check up, nangangatwiran pa sa doktor. Eh, kitang-kita na yung resulta, pula eh. Sabi, hindi naman po ako nagkakain ng mga karne. Gulay lang naman po at saka isda. Eh, bakit pumula yan? Nagkamali ng print. Di ba? Sino po sa inyong aamin? Ano nakaraan ay naging conformist siya sa world. Yung naging lifestyle, yung thinking, yung way of living. Pero si Lord, ayaw niya tayo ay manatili doon sa stuckness na yon at ang Panginoon gusto niya, ma-achieve natin. Kaya binibigyan niya tayo ng susi, ng pamamaraan para tayo makapagpatuloy. Sabi po diyan, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Yun po yung word na binabanggit dito, kung ating titingnan, ang sanlibutan po, okay, maging honest po tayo. Ang entertainment, okay, yung mga hobbies, yung mga movies na ating nakikita, yung mga style ng pagkain na budol fight, eat all you can, ito ba ay godly o ito ay hindi maka-Diyos? Pag nanood ka ng pelikula ngayon, lagi lang may barilan, hindi mabibili ang movie kapag wala itong sexual scene. Wala itong yung bed scene na tinatawag nila. Amen po? At yung iba nga, pag nanonood nga ng movie, pinapass forward pa, hahanapin na lang doon kung saan yung may ano, di ba? Ang mga teleserye natin, puro ito yung gantihan, ito ay murahan, tarayan, barilan. Ang nakakatuwa sa Pinoy, pag nagbabarilan, yung kanyang 45, hindi maubos-ubusan ng bala. Ang alam ko kasi yan, 10 plus 1. Yung mga magazine ng 45, 10 plus 1. Oh. Nakakatatlong putok na hindi pa rin nagre-reload. Di ba?
Tapos puro lang ganun, puro baril. Serye yan, tuloy-tuloy yan, habang sa hindi mauubusan. Namatay na yung bida nung una, meron na namang mas bata ang pumalit. Siya naman ang napapatuloy. Amen po. Pero nakikita natin na hindi nagiging maka-Diyos yung mga bagay na yun. At pag doon tayo na-focus, nami-miss na natin yung pinakamahalaga sa lahat sa buhay natin. Yun yung goal ng Panginoon sa bawat isa sa ating lahat. Amen po. Sabi po sa 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Stop loving this evil world and all it offers you. Bakit binanggit na it offers you, ino-offer yan sa iyo? Mamaya, malalaman natin yan. I-share ko po yan sa inyo mamaya. Stop loving this evil world and all that it offers you, for when you love these things, you show that you do not really love God. Okay, tuloy natin. For all these worldly things, this evil desire, the craze for sex, the ambition to buy everything, kung mapapansin nyo, yun ay kulay pula. Kumbaga sa resulta ng blood chem, pag pula, ayun ay delikado. Amen po? Kaya yan, kulay pula din kasi delikado talaga yan. Sabi niya, for all these worldly things, this evil desire, the craze for sex, the ambition to buy everything that appeals to you, and the pride that comes from wealth and importance, these are not from God. Sabi ni John. Alam niyo si John, siya yung apostol ng Panginoon na laging nakahilig sa dibdib ni Lord Jesus Christ. Mas malapit yung kanyang tainga doon sa dibdib ni Lord Jesus kaysa ibang mga disciples. Kaya, dinig na dinig niya yung heartbeat ng Panginoon. Dinig na dinig niya yung sinisigaw ng puso ni Lord. Yung mga mensahe ng Panginoon na hindi man ito binabanggit ni Jesus Christ sa kanyang bibig, pero nangungusap ito sa kanyang puso, nadidinig niya. Sabi niya, for all these worldly things, these evil desires, the craze for sex, the ambition to buy everything that appeals to you, and the pride that comes from wealth and importance, these are not from God. They are from the evil world itself. Okay, tuloy. And this world is fading away. Lahat ng mga bagay na binanggit ng una, yung kulay pula, sabi niyan, and this world is fading away, and these evil, forbidden things will go with it. Mapaparam yun, mapapahamak yun, matutupok yun, at ayaw ng Panginoon na makasama tayo doon. Ayaw ni Lord na makasama ka doon. Amen po? Na ang buhay mo ay doon mo mailagay. Sabi diyan, but whoever keeps doing the will of God will live forever. Gusto ng Panginoon na pag nawala na ang langit at lupa, ikaw'y manatili. Katulad ng mga lingkod ng Diyos na mga nauna, si Moses, di ba? Si Joshua, yung mga lingkod niya, lumipas na ang Old Testament na wala na yon. Pati lahat ng mga nandoon ng Old Testament, nanatili sila. Bakit? Mababasa mo ang pangalan nila sa New Testament, sa Book of Hebrews, nandoon sila. Yung mga mayayaman noon na mga wala sa Diyos, nalimutan na sila, di ba? Wala na, hindi mo na nga kilala yung mga yun eh. Tama? Pero yung mga inonor ang Panginoon, sumunod ang Panginoon, sinundan niya ang Diyos, nananatili sila. Bakit? Patuloy na ino-honor ng Panginoon yung mga taong nagsiserve sa Kanya. Patuloy na ino-honor ng Panginoon yung mga taong tumanggap sa Kanya. Patuloy na ino-honor ng Panginoon yung mga taong mas pinipili siya. Katulad na lang ng rainbow, yung pag umulan, pagkatapos ng ulan, merong ganun, bahaghari. Oh, yun ay rainbow. Hindi ko alam kung bakit tinawag ng Pilipino yun na bahaghari. Mukha bang bahag yun? Mukhang bang bahag ng hari. Yun ay rainbow. Oh. Alam niyo ba kung kanino niya pinaramis yung rainbow? Diba kay Noah? Matapos gunawin ng Diyos ang mundo sa pamagitan ng tubig. Tapos nakipag-covenant siya kay Noah. Sabi niya, Noah, ako'y magkakaroon ng covenant sa'yo. Sabi niya, mula sa araw na to, hindi ko nagugunawin ng mundo sa pamagitan ng baha. Ito ang sign. Rainbow. Alam niyo ang kabutihan sa Diyos? Matagal nang patay si Noah. Pero yung kanyang promise, yung kanyang covenant kay Noah, nakikita pa natin ngayon. Yung kanyang faithfulness. God is faithful sa mga taong may tiwala sa Kanya, sa mga taong pinipili siya, sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Amen po? Kaya this world is fading away.
And these evil, forbidden things will go with it, but whoever keeps doing the will of God will live forever. Ayaw ni Lord na makasama tayo sa mga mapapahamak. Amen po? Kaya sa umagang ito, tinuturuan niya tayo na saan tayo mag-i-spend ng oras sa buhay natin. Alam niyo po, kung ikaw ay mag-i-spend ng 2 hours sa television, sa isang araw, 2 hours, plus 2 hours sa internet, sa Facebook, kababrowse mo, kalalike mo, ka-heart mo, 2 hours a day sa TV, 2 hours a day sa FB. Alam nyo, pag ikaw ay umabot sa edad na 70, which is sa Bible, 70 to 80 ang buhay ng tao. Tama? Pag umidad ka ng age of 70, yung 4 hours a day mo, pag kinuwenta mo siya, nag-spend ka ng 10 years ng iyong buhay sa kapapanood ng TV, telenovela, teleserye, at saka sa kababrowse mo sa internet. 10 years of wasted time. 10 years of unfruitful years o days ng iyong buhay. Imagine, 10 years. Kung nag-aaral ka ng doktor ka na sana. Mayaman ka na sana, engineer ka na sana. Amen po? Pero sa kabilang banda, pag ikaw naman ay nag-spend ng 2 hours every Sunday dito sa church. Pag sinabing 2 hours, as in nakafocus ka, una, hindi ka late. Pangalawa, hindi mo ako tinulugan habang nagpipreach. Talagang gising na gising ka, 2 hours. Kasi baka yung kalahating oras sa 2 hours, tulog ka pa, di 1.5 lang. 2 hours. Sabi nyo nga po yung 2 hours. Pag sa buong buhay mo, nag-spend ka ng 2 hours every single Sunday sa church, wala kang absent. Kahit may sale pa yan, kahit may reunion pa kayo, kahit may gala pa yung pamilya mo, nag-spend ka ng 2 hours every single Sunday sa church. Ay ang isang buwan naman, 4 Sundays lang, di ba? So ito times mo lang naman siya sa 53 Sundays. Alam mo bang pag edad mo ng 70 years, pag 70 years old ka na, ganito ang itsura mo physically. 70 ka na. Yan ang itsura mo pag 70 years old ka na. Pero alam mo ba, kung 2 hours lang in-spend mo sa church every single Sunday, spiritually, 9 months old ka pa lang. Parang ganito sa picture na to. At katulad ng isang picture na to. Imagine, tumanda pero immature as Christian. Why? 2 hours lang paglinggo. Ay, paano kung nag-sale pa sa SM? Paano kung nag-reunion pa sila? Eh, di nabawasan. Kaya, hindi nakapagtataka bakit maraming mga Christian umidad pero hindi nag-mature. Nasusundan ninyo ako? Nagigets po ninyo? Hindi ba ito ay eye-opener sa bawat isa sa atin? Ako nung na-realize ko yan, wow. Oh. Bye? Doon tayo nakafocus yung ating most of the time na binigay ng Panginoon, nasasayang natin. Kaya maraming Christian, maramdamin, matampuhin. Tatanda na yon. Si Pastor Sam, napakasuplado niyan. Bakit? Binati ng lahat. Pagdating sa akin, lumiko. Abi, ako'y iihi. Kasi pag ako'y mag-preach, ako'y nervyos. Napapaihi na nga ako ngayon eh. Di siyempre, mula dito, bababa ako. Minsan nakakatatlong ihi ako bago mag-preach. Siyempre, pagdating sa pinto wooden door na yan, liliko na ako doon. So, yung mga nandito, mababati ko yan. Hello, good morning po. Pero pagdating sa pinto na yon, liliko na ako at iihi na ako. Alam nga, maikutin ko pa kayong lahat. Para batiin at iihi. Ay pagdating doon ay nandun siya sa banda doon. Pagdating ika sa akin ni lumiko, suplado talaga yan. Imagine, tumatanda ang isang tao, pero immature pa din kasi yung ating time, mas marami tayong time sa sanlibutan. Sino po sa inyo aamin ng ganun? Ako. O, di ba? Yung iba sa inyo talaga naman, sinungaling pa eh. Kung maga sa doktor, nangangatwiran ka pa eh. Di ba? Pula pula. Amen. Kaya gusto ng Panginoon sa umagang ito, tayo matuto, turuan niya tayo, at tayo maliwanagan. Kasi po, yung ating niisip, yung ating thought life, yun na nagdidictate ng ating nararamdaman. Think, then feel, and then we act. Pero lahat ng yan nagsisimula sa ipinapasok natin sa ating isip. Kaya ang advice ni Apostle Paul, sabi sa Romans 12 verse 2,
Sabi diyan, but be transformed by the renewing of your mind. Ibig sabihin, huwag tayo maging conformist. Sa halip, tayo ay maging transformist. Sabi niyo nga po yun, conformist. Yung nagko-conform. Alam niyo, ang kaaway ng Diyos, si Satanas, creative. Napaka-creative niya na capturein ang atensyon ng mga tao. Telenovela, iba-ibang klase ng mga banda, mga new arrival, mga new things. Yung upgrade natin, walang tigil yan. Upgrade ng upgrade, upgrade ng upgrade. Kaya pag doon na-focus ang sarili mo, edi malulublog ka sa trabaho, lagi ka mag-overtime, para lamang makuha yung mga bagay na pagdating ng ilang araw, sawa ka na din. Amen po? And then yung pinakamahalaga, yun ang na-miss natin. Kaya ngayong taon, upang ma-achieve natin ang God-given goal, kailangan ma-renew yung ating thought life. Alam niyo kung bakit ito po yan. Transform mind changes us from emptiness to fullness. Depende sa iyong focus. From defeat and failure to faith and victory. Pag lagi mong iniisip yung nakaraan mo, yung mga sinabi ng mga tao sa iyo, na wala kang mararating, napakatanga mo, napakabobo mo, pag lagi mong iniisip yan, yan ang pinapasok mo sa isip mo, lagi mong nire-replay sa iyong isipan, yan ang mararamdaman mo. Feeling mo failure ka, feeling mo defeated ka. Dati po ako'y takot na takot sumali sa basketball. Takot na takot ako mag-volunteer sa mga activity sa school. Alam niyo kung bakit? Kasi nung ako'y maliit pa, nung nasa Palawan kami, doon ho kasi pag nasa probinsya ka, kailangan palakasan ng braso, palakasan bumuhat, palakasan ng palakihan ng dibdib, yung abs ay kailangan ni maliit ang tiyan. Sa mga tropa ko noon, ako yung pinakamahina. Pag magbubuhat kami ng bangka, hindi ako makabuhat ng mag-isa. Kailangan may katuwang ako doon sa katig. Lagi sinasabi niya, sa salitang Palawan, luspog. Kumbaga sa Tagalog, lampa. Ayun, luspog. Kaya pag nagbabasketball, takot na takot akong mapapasahan ng pass break. Kahit nasa unahan ako, ang gagawin ko, titigil ako sa gitna. Hindi ako tatakbo sa unahan kasi baka pasahan ako ng pass break. Ay ako luspog. Masasayang lang yung ano. Ano sa isip ko yun? Kaya ako'y takot na takot. Yung mga ganong klase ng pananalita na pagka lagi mong nilalaro sa iyong isipan, gusto nila ng Panginoon baguhin ka. From defeat to failure, and failure to faith and victory, from insecurity and inferiority to courage and boldness. Kaya lahat ng yun nagsisimula sa ating pong pagpo-focus sa salita ng Diyos. Alam niyo po, the more na mag-focus ka sa Diyos, o halimbawa na natin, di ba, pag nagpo-focus ka sa mga telenovela, nagiging ganun ka na din, imutayara ka na din. Tama? Oh. Pag nagpo-focus ka sa mga yung teleserye, yung mga Korean novela, di ba, gusto mo maging Koreana ka na din? Oh. Pati yung mukha nila, yung bangs nila, pati kilay nila, pati kulay ng mukha. Yung mukha, kulay Koreana, yung leeg, kulay morena. Maganda-ganda pa yung kaysa kulay Afrikana, di ba? Mag-make up kayo, daman nyo yung leeg. Sabi ng misis ko, sabi niya, kaya mag-i-spend ka ng time, more time kay Lord, lagi mong ma-encounter si Lord Jesus Christ sa salita niya, sa Bible. Bagamat si Lord Jesus ay nasa langit na, nasa kanang trono ng Diyos, ng Father God, alam mo bang pwede mo siyang ma-encounter every day? Kasi sinabi niya yun eh. Sabi niya, sa Luke 24, sabi niya, at beginning with Moses. Sabi niya, mula kay Moses and the prophets. Sabi niya, ipiniliwanag niya yung mga bagay tungkol sa kanya. Ibig sabihin, mula sa sinulat ni Moses hanggang sa mga propeta, ipiniliwanag ni Jesus Christ yung mga bagay concerning things to Himself. Ibig sabihin, pag binabasa mo ang Bible, ma-encounter mo doon si Jesus Christ. And the more na-encounter mo si Lord Jesus Christ, the more na matatransform ang iyong buhay. At the beginning at Moses and all the prophets, He expounded, pinaliwanag niya to them in all the scriptures the things concerning Himself. Wow! Yan ang pinakamahabang Bible study na ginawa ni Lord Jesus Christ. Mula kay Moses hanggang sa mga prophets, He expounded,
to them in all the scriptures, the things concerning himself. Pinaliwanag niya doon. Amen po. At yun nakakapag-transform ng buhay ng tao. Katulad ng mga lingkod ng Panginoon, ni Paul, na-encounter niya sa Lord Jesus Christ, na-transform yung kanyang buhay. Katulad ni Isaiah, katulad ni Moses, na-transform ang kanilang buhay. True transformation ay nanggagaling from within, nagsisimula yan sa loob. Sabi nung leader namin sa couples, ang tunay na pagbabago, hindi nagmumula sa sinasabi ng asawa mo sa iyo. Kundi nagsisimula yan, mula sa loob mo. Pag si Lord Jesus Christ tinanggap mo sa puso mo, magsisimula niyang baguhin from inside, palabas. Amen po? Kaya napakahalaga na ang Panginoon, ang salita ng Diyos, bigyan natin siya ng much time. Because the farther away you get from God, the more your life is troubled. Totoo yun, di ba? Sino sa inyo nakaranas ng lumayo siya sa Panginoon, na-trouble ang buhay niya? Oh, si Lord ang ilaw Siya ang ilaw. Yung ilaw. Tapos pag nakaharap ka sa ilaw, di ba ang liwanag? O di, ay mga lakad mo, hindi ka basta-basta mapapatid, matitisod. Kasi nakaharap ka sa ilaw kay Jesus. Ay kung ikaw tumalikod, pag talikod mo, anong nasa likod mo? Di ba anino mo yung kaharap mo, madilim? At pagkatapos habang naglalakad ka, edi padilim ng padilim yan. So malaki ang tsansa na mapaako ka, matipalo ka, matisod ka, makayapa ka ng tayo ng kapitbahay mo, yung aso nila kasi alpas. Amen po? In short, mas malaki ang tsansa na magkaroon tayo ng madaling desisyon sa buhay natin, maling desisyon, at mag-cause ng trouble sa ating lahat. Sa ating lahat. And sa kabilang banda naman, tuloy natin yan, the closer you get to God, the more your life is transformed. Habang lalo kang lumalapit kay Lord, habang lalo kang lagi mo siyang isinisik. Huwag tayo matulad doon sa baby kanina na sinusubuan pa. Tayo ay magbasa. Magbasa tayo ng Bible. Amen po. Dali mo ang Bible school sa bahay mo. Oh. Kasi po sa internet, nandun na lahat Tatype mo lang naman yung commentary on Romans chapter 5. Lalabas yun doon. Pag-aralan mo na lang. So, pwede mong dali ng Bible school sa iyong bahay. Ano po? Kasi sabi dun sa Hebrews, for though by this time, dapat sa mga oras na ito, you ought to be teachers. Dapat kayo tagapagturo na, dapat kayo leader na, facilitator na. By though this time, you ought to be teachers. You need someone to teach you, again, in the first principle and oracles of God. Pero hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan. Sabi niya, you have come to need milk and not solid food. Hanggang ngayon 70 years old, Cerelac pa rin yung ibaba ka, Cerelac. Oh. Pag nakapagbitaw ng salita dito, si pastor ang sakit magsalita. Imagine, masyadong, kaya na lang magdugtong. Amen po. Kaya yung may kinalaman, yung ating maturity, yung ating growth, kung yung ating mga binibigyan ng ating oras. Amen po. Ang katotohanan dyan, yung the more na ikaw ay, the farther you away you get from God, the more your life is troubled. And then the closer you get to God, the more your life is transformed. Kaya, ang tanong, kung ikaw, na nandito ka ngayon, naka-experience ka na ikaw ay nag-drift away, ikaw ay natangay ng takbo ng sanlibutan last year, hindi pa huli ang lahat. May pag-asa pa tayo. Amen po? May pag-asa pa si Pastor Sam. Kaya ang question ay, how to get back in that close relationship with God? Paano tayo makakabalik sa Panginoon? Now, dito sa lesson natin, sa Luke chapter 15, meron tayong matututunan na si Lord Jesus Christ mismo ang nagkwento nito. Kaya, hindi ito siya pwedeng magkamali. Bawat detalye ay napaka-importante. Bawat detalye mayroong meaning. Sabi ni Jesus, sinabi pa ni Jesus, isang tao ang may 2 anak na lalaki, ang wika ng bunso, Ama, ibigay mo na po sa akin ang mamanahin ko. At ibinahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Tuloy. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at doon nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain iyon.
At nagdalita siya, kaya't namasukan siya sa isang mamamayan sa lupaing yon, siya pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punahan ng kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy, ngunit walang maibigay sa kanya, walang magbigay sa kanya. Nang maisip-isip niya ang kanyang ginawa, sinabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako, namamatay ako ng gutom dito. Sabi niya, babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ko sa isa ninyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng kanyang ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap, at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako rapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Amen po. So titingnan natin, makikita po natin, in-explain na Lord Jesus Christ, ang ginamit niya dito sa unang verse, sa verse 11, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Verse 12, ang wika ng bunso. Bakit yung bunso? So ibig sabihin, pagka sinabing bunso, mas bata. Amen po? Ang sabi ng mas bata, diretso ko na, immature. Ang sabi ng bunso, ibigay niyo po sa akin ang aking mamanahin ko, at ibinahagi sa kanya ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili niya ang bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain, taglay ang buo niyang kayamanan, at doon nilustay niya sa lahat sa diwas ng pamumuhay. Ano ibig sabihin nito? May mga pagkakataon sa ating immaturity, nakakaroon tayo ng mga maling pagpili. Tama? Madali tayo matangay. Nakita mo lang sale, 70% off. Edi, bili, kaldero, bili. Pag uwi mo sa bahay, 7 pa yung kaldero niyo doon. Nakatipid ka o nagasusan ka? Nagasusan ka. Ilang bagay na yung binili mo, pagkatapos pagdating ng 2 linggo, ayaw mo na. Ay, ito lang pala ito. Order ka ng karaoke. Mura, sale, 1.5. Nung diniliver sa'yo, ganyang kalaki. Hindi naman yan ang binili. Karaoke bang ganyang kalaki? Ay, oo nga po, nakalagay ko dito yung pala, napeke ka. Ilang beses na nagdesisyon sa buhay natin. Minsan hindi natin tatanong tayo sa ating pastor, sa ating mga magulang, yung mga taong mayroong wisdom, basta na tayo nagdidesisyon, at pagkatapos, pagdating ng dulo, pumapalpak tayo. Amen po. Because of our immaturity. Nilulustay natin yung mga bagay na mahalaga sa ating lahat. Kaya, ano man ang naging sitwasyon mo ngayon, nung nakaraan na naging nagdulot, kaya ganyan ang iyong katatayuan ngayon, meron pa tayong pag-asa. Amen po? Gusto ng Panginoon na tayo manumbalik sa Kanya. Pero gusto ni Lord, ma-realize natin saan ba nagsimula ang lahat. Bakit ba mapula ang resulta ng iyong cholesterol? Saan nagsimula ang lahat? Kailangan mong ma-realize. Kailangan mong ma-check up ang sarili mo. Mahirap. Biglaan. Magpapahinga lang daw sa taas, biglang lumagabog na, boom! Yung pala, pumutok na yung ugat. Amen po. Kaya, kasama po dito yung physical. Nag-ingat kasi yung kinakain. Ang pinakamaganda, yung pagkain mo, yun ang gamot mo. Diba? Kung mataas ang blood pressure mo, ang pagkain mo, yun ang gamot mo. Ano ibig sabihin nun? Huwag kang kakain ng ng mga masasama sa iyo. Huwag kang kakain ng maalat. Mga nilaga, pagkain mo, gamot mo. Yung okra, talong, pagkain mo, gamot mo yon. Cayenne pepper, cayenne pepper ang aking blood thinner Kasi ako rin ay nagme-maintenance din. Hindi ako exempted dito. Saan nagsimula ang lahat? Discontentment.
Hindi siya nakontento sa piling ng kanyang ama. Natatanaw niya doon sa malayo, ano kaya yung mga ilaw-ilaw doon sa bandang dulo doon? Hindi naman Pasko, may Christmas light. Alam niyo ba yung lugar na hindi naman Pasko, may Christmas light? Oh, parang ang saya-saya doon, ibang tugtugan. Boom, tak, tak, boom. Sa amin na yung kakaiba, parang ang lungkot-lungkot. No, yung discontentment, tapos bored sa buhay. Pagka bored ka sa buhay, di ba? Kaka-bored naman, aliwin ko nga sarili ko, makapanood nga ng ganito, makapag-games nga, mamalaya mo, nahook ka na noon. Amen? May mga bagay na gusto mo ma-experience. At pag nalulung tayo doon, ang buhay natin nagiging unfruitful. Sabi po dito sa Matthew chapter 13 verse 22, ang napahasik sa tinikan ay yung nakikinig ng salita, ngunit ang kabalisahan ng sanlibutan, curse of this world, and deceitfulness of riches, adaya ng kayamanan, choke the word, and becomes unfruitful. Yun ang naging dahilan, nagiging reason. Kaya, yung goal ng Panginoon ay nai-stop tayo. Yun ang gusto ng diablo eh. To stop us, to hinder us, and eventually, defeat us or destroy. Mag-i-introduce sa iyo ng mga new arrival, new friends, mga kaibigan, na mahilig sa mga life goals. Hindi naman masama yung life goals. Travel dito, travel doon. Kaya lang, ay, minsan, yung pagpili mo, mas napipili mo na yung life goals mo, hindi yung goal ng Panginoon. Pag napili mo travel goals, kahit linggo, nandun ka sa travel. Oh. Amen po. Yung pinakamahalaga sa buhay, yun ang nami-miss out natin. Ay, si Satan pa naman, napaka-effective at creative siya sa mga bagay na yan. Gusto niya tayong i-deceive at tayo mamuhay na parang walang Diyos, katulad ng ginawa niya kay Eva. Kaayos-ayos ng kalalagayan nila. Doon sa Garden of Eden, provided lahat ng Panginoon. Protected sila ng Diyos. Pagkatapos, ito si Satanas, umentrada siya. Tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain ng bunga sa halamanan ng Eden? Oh. Di ba sabi naman ng Panginoon, hindi naman ganun eh. Pwede niyong kainin lahat. Maliban lamang sa isang puno na yon. At pagkatapos, sabi niya, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sa halip, magiging parang Diyos kayo. Malalaman niyo mabuti at masama. Anong ibig sabihin nun? Gusto niya tayong mamuhay ng separated from God. Na ikaw na lang sa sarili mo ang magdidesisyon. Na sa sarili mong katwiran, sa sarili mong haka-haka, sa sarili mong kuro-kuro, na apart from God, yun ang gusto niyang klaseng pamumuhay na meron tayo at ang mangyayari po sa atin, tayo, padilim ng padilim. Kasi palayo ka ng palayo sa ilaw, padilim ng padilim, hanggang sa mamalaya mo na lang, wala na. Pero salamat kay Lord, hindi pa huli ang lahat. Amen po? Katulad ng prodigal son, napakaayos ng posisyon niya doon sa kanyang bahay ng kanyang ama. Hanggang sa nadaya siya ng sanlibutan. Napatuon siya doon sa ilaw. Nagkaroon siya ng discontentment. Sa kanyang pagkainip, yun, gusto niya yung bisyo, online games, sugal, wasted time. Amen po? Now, tingnan niyo po, pagdating dito sa Luke chapter 15, makikita natin yung consequence. Sabi sa Tagalog, nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yon. Anong ibig sabihin nito? Ang sanlibutan, wala dito ang security natin. Yung kasayahan na gustong-gusto mo, hindi talaga yung magbibigay sa iyo ng tunay na saya at long-lasting na saya. Masaya ka nga nakipag-inuman. Pagkatapos nun hindi naman nasolve ang problema mo, di ba? Nadagdagan pa nga kasi nagkautang ka. Napayabang ka, sige na, inom lang kayo, ako lang bahala dyan, sagot ko yan. Aba, eto na. Meron ka ng hangover, masakit ng ulo mo, katapos baon ka pa sa utang. Sugal, nalululong sa sugal. Nabebenta na ang lupa, nabebenta ang sasakyan, sa mga bagay na magkukos sa iyo ng tagutom. Tagutom, yung emptiness ng buhay. Hindi mo ito makakamtan sa sanlibutan. Yun ang isang bagay na totoo. Amen po? Tapos nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang
mamamayan sa lupain yon, siya pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Tingnan niyo po yun, no? Binaba niya na yung level ng kanyang pagkatao. Di ba ganun tayo minsan? Naibababa natin yung level ng ating pagkatao dahil sa ating bisyo. Tama po. Natututo kang gumawa ng illegal, natututo kang gumawa ng magsinungaling, natututo kang magdaya. Amen. Kaya, tingnan niyo po, sa sitwasyong iyon ng ating buhay, isang bagay ang totoo. Mahal tayo ng Diyos. Hindi niya kalooban na sino man ay mapahamak, sabi sa Bible. Kaya, in-expose ni Lord to sa atin para makita natin at ma-identify natin. Ano ba yung aking mga past mistakes? Ano ba yung mga pinagkaabalahan ko noong nakaraang taon? Ano ba yung mga desisyon ko na hindi ko iningi sa Diyos ng gabay? Kaya ako nalagay sa isang sitwasyong ito. Itong consequences na nagawa ko, ano ang naging ugat nito? At paano ko makakabalik? Kaya ang pangalawang tanong, how can we go back closer to God? Ang number 1, align my desires to God's will. Alam niyo po kung bakit? Ang lahat po yan ay nagsisimula sa desire. Sa pagnanasa sa puso. Ilang beses ka nang naipahamak ng iyong desire. Di ba? At yan ang ginagamit ng kaaway ng Diyos ni Satanas. Ganito po kasi yan. Alam ng dyablo na bilang tao, okay, meron kang free will at meron kang capacity. Sabihin nyo nga po yun, free will at capacity. May sarili kang pagpili at meron kang kakayahan at meron kang ability. Okay? Isa lang ang kulang para magawa niya ang kalooban niya sa buhay mo. I-arouse niya yung desire. Yung desire. Kailangan ma-stir up niya yung desire sa puso mo kasi alam niya na pag dinesire mo, meron kang free will at meron kang capacity and ability na gawin ang kalooban ng dyablo. Kaya ang ginagawa niya, ini-entice niya tayo pamamagitan ng mga advertisement. O nananahimik ka sa bahay mo, tapos wala kang pera, tapos biglang nakakita ka ng palabas sa TV. Di ba? Anong desire? Na-arouse yung desire mo. So, anong nangyari tuloy? Mangungutang ka. Papangakuan mo, text mo si Mars. Mars, kumusta? Alam mo, nakasunod nun, di ba? Pag si Mars nang kumusta, hindi na yan sinisin. Kasi alam na ang kasunod eh. Anong kasunod? Pautang. Oh. Bakit? Kasi yung desire. Kaya anong ginagawa ng dyablo sa atin, i-arouse niya yung desire. Papakitaan kanya ng sexual movie, sexual scene, bisyo, gala, new things, new arrival, para yung desire mabuhay sa puso mo at pagkatapos, yung free will mo, gawin mo yun dahil meron kang capacity at ability na gawin yun. Amen po? Saan nagsisimula ang lahat? Sa desire. Kaya sabi sa Bible, ito yung verse natin. Tingnan niyo po. But each one is tempted, natutokso, when he is drawn away by his own desire. Kaya yun ang trabaho ng dyablo. Pakitaan ka ng mga bagay. Para yung desire na yon lumabas sa puso mo at gawin mo siya. At doon tayo napapahamak sa ating mga desire. But each one is tempted when he is drawn away by his own desire and enticed. Ayun na. Di ba pag nanonood ka ng TV, tapos nakita mo yung shampoo na minomodel, pag ganun ay sumusunod sa galaw mo? Sumusunod sa galaw mo. O paglabas mo, anong bibilin mo shampoo? Di sumusunod sa galaw mo. Kaya yan ang trabaho talaga niyan, paulit-ulit yan, paulit-ulit, kinukondisyon yung iyong mind, nagagawin mo yun. Ang mga teleserye natin, mga movies, bagamat yun ay tungkol sa pag-aaral sa school, pangarap ng mga bata, pansinin mo, hindi nawawala love life. Kaya pag aalalabas ng anak mo papunta sa school, hanap niya, love life, love life. Tama? Ganun ka ba na dati? Love life ang hanap, hindi yung pag-aaral. Na-focus tuloy ang tao. Kasi nga po, yan ang trabaho ng kaaway. Kaya mag-ingat ka. Pag may nakita ka at nag-arouse ng desire mo, tingnan mo muna kung yun ay kalooban ng Diyos o hindi.
ang pinakamahalaga sa lahat, sabi diyan, align my desire to God's will. Amen po. Na yung batang yon, yung prodigal son, bakit niya hiningi yung kanyang mana? Kasi merong na-arouse yung kanyang desire. Kaya hiningi niya yon. Kaya nung pagkakuha niya, niliquidate niya kagad, and then takbo kagad siya doon. Alam niya yung rombo niya kung saan eh. Amen po. Kaya malaga, tingnan natin sa buhay mo. Ano ba itong mga desire na ito na hindi naman kalooban ng Diyos? Tapos dito ako nagbibigay ng time, ng oras, ng pera, at pagdating ng dulo, mababaliwala at mapaparam. But sabi sa Bible, he who keeps doing the will of God will live forever. Amen po? Then when the desire has conceived, sabi diyan, it gives birth to sin. Ito na. Hindi naman laging sin kagad. Nagsisimula yan sa pagnanasa. It gives birth to sin, and sin, when is fully grown, brings forth to death. Kaya yung desire na yan, maraming tao nalalaglag dyan eh. Desire na maging famous. Desire na maging sikat. Siya ang beauty queen. Maraming babae, kabataang babae, ang namumulestya dahil sa desire na maging famous. Isipin mo naman, wala namang beach doon sa plaza. Ay pagbibikinihin yung mga babae, magbibikini doon, rarampa doon. Wala namang swimming pool doon. Di ba? Sinasakyan yun eh, kasi desire natin yung maging famous, desire na maging mayaman, na maging sikat, na maging kilala, maposisyon. Pag naging desire mo yung posisyon, di ba, gagawa ka ng paraan eh, para mapalagay ka doon. Maninira ka ng kapwa mo, sisirain mo yung kanyang pagkatao, para ikaw ang iboto. Desire. Kaya align your desire sa will ni Lord. James chapter 4, verse 1 to 3. Where do wars and fights come from among you? Saan ba nanggagaling yung mga away at digmaan? Away-away nyo magkakapatid, away-away nyo ng mga magbabayaw, na maghihipag, na magpipinsan. Do they not come from your desire for pleasure that war in your members, na nagtatalo sa iyong puso? You lust and do not have, you murder. Kaya aawayin mo siya, sisiraan mo siya. Hindi pa nililibing eh. O yung aparador ng nanay mo sa atin yan. Yung mga hikaw ng nanay mo, bantayan mo agad yan, baka makakuha yan ng hibag mo. Sisiraan. Sabi niya, you murder and covet and cannot obtain. You fight and war, yet you do not have because you do not ask. Pwede mo namang hingin sa Diyos yun eh. Actually, kaya magbigay ng higit pa sa pangangailangan mo ang Panginoon. Diba? Anong promise sa atin? My God shall supply all my needs. Kaya hindi mo kailangang makipagsiraan. Hindi mo kailangang matakot sa tao. Basta't meron kang Diyos na kasama. My God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Amen? Nandiyan po ba kayo? You ask and you do not receive because you ask amiss that you may spend it on your pleasure. Yung kasi ang laman ng puso. Yun ang desire, pleasure. Kaya hindi binibigay ni Lord, hindi ina-answer kasi gusto payabang, para ako yung pinakamagandang sasakyan, pinakamagandang bahay, pinakamaraming pera, desire. 1 Timothy chapter 6, verse 9 to 11. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan. Sabi sa anumang paraan, sabi nga kay si Hoda, kung yun ay illegal, magbenta ako ng drugs, gumawa ako ng masama, mangdaya ako ng timbangan, mangdaya ako ng sasakyan. Ang mga nagnanasang yumaman, desire to be rich, sa anumang paraan ay nahulog sa tukso at sa bitag. Yun ay bitag eh. Ang ipapahamak niyan, ikaw mismo, tayo mismo. Nang masasamang hangarin, nagtutulak sa kanila sa kapahamakan. Next verse. Sapagat ang pag-ibig sa salapi, hindi pera, kundi yung pag-ibig sa salapi. Not money. The love of money, sabi sa English. Ang pag-ibig sa salapi, ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan, dahil sa paghahangad na magkamahal ng salapi, may mga nalayo na sa pananampalataya. Iniwan na yung faith nila kay Jesus Christ. Ayun ang kaligtasan mo, si Jesus. May mga tao nagko-convert sa ibang religion for the sake of money. Pag nag-convert kasi ako, bibigyan nila ako ng pera. Meron akong protection. Meron akong favor. Amen po?
ay kaligtasan mo yun. Yun ang magdadala sa iyo sa langit. Pagpapalit mo yung pera sa impyerno. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan, dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya, nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Ngunit ikaw, lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na to. Sikapin mong mamuhay sa katwiran. Hindi na balang hindi ka gumawa ng illegal. Hindi na balang hindi ka mayaman. Ako may pagmamalaki ko yung tatay ko. Kasi nung napatira kami sa Patungan, nung mga bata pa kami, ang daming illegal fishing doon. Putok dito, putok doon, cyanide. Pag nakakabenta sila ng maraming isda, parang piyesta yung lugar nila kasi may video ko sila, inuman sila, ang dami nila masasarap na pagkain. Pero na-realize ko, ang tatay ko, hindi siya ganon. Nagtiis siya ng mga yung legal kitang, legal na isda, ang pangangawil ng isda, panguhuli ng isda, ang ginawa niya. Hindi niya sinabing, total, ginagawa naman ito ng marami dito, makasama nga sa illegal. Hindi siya ganon. Kahit kami mahirap, ang tatay ko ay hindi gumawa ng illegal. Isang bagay na pagmamalaki ko yun. Amen po. Ngunit ikaw, lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay sa katwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuan. Amen. Kaya sa umagang ito, align my desire to God's will. Tingnan niyo po yung ginawa ng prodigal son. Nung una sabi niya, Father, give me. Ano yun? Sarili niyang will yun eh. Pero nung natuto siya, na-realize niya, ang sabi niya, make me. Lord, make me. Amen po. Saan ka na dinadala ng iyong desire? Dinadala ka bang palapit sa Diyos o dinadala kang palayo sa Diyos? Ito na yung oras. God, make me. Ako yun ang prayer ko eh. Kasi ako 50 years old na eh. So kung ang buhay ng tao ay 70, ay di 20 years na lang. Countdown na yun eh. Kung baga 70, ito ang kalagitnaan nun is 35. Di ba? Eh ako'y 50 na lagpas na, ibig sabihin, countdown na yung pababa. Na-reach mo na yung middle nung 70, pababa na yun, pabulusok na yung pababa, papunta sa kamatayan. Saan mo pagagamitin yung time mo? Ay, ang kamatayan naman po ay walang age limit. Hindi naman lahat ng namamatay ay 70. May 30, may 25, may 15, may 60. Amen po? Kaya, ito na yung pagkakataon. Pangalawa, admit my sin. Pag sinabi ng doktor, huwag ka ng mga twiran. Ano po ba ang inyong pinagkakain? Huwag mo na sabihin, ako naman po ay puro gulay at prutas. Ganon din sa Panginoon. Admit my sin. Sabi po dito sa Luke 15, verse 17 to 19, na mapag-isip-isip niya. Alam mo yung pinakamahalaga sa lahat, matuto ka sa yung mga past lesson. Napag-isip-isip mo na ba yun? Yung mga failures mo, yung mga decision mo, na nagdulot sa iyo ng hindi maganda? Kasi kung hindi, stuck ka doon, mananatili ka doon. Nandun ka sa cycle of defeat. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Amen po? Hindi ka na parang kang daga. Pero ito, sabi niya, na mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa. Sinabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain, at lumalabis pa, samantalang ako, namamatay ako sa gutom dito. Babalik ako sa kanya, sabi niya. At sasabihin ko, Ama, nagkasala po ko sa inyo at sa Diyos. Ano ibig sabihin nun? Inamin niya na nagkamali siya ng pagpili. Hindi na siya nangatwiran. Sa harap ng Diyos, huwag na tayong mga ngatwiran. Para matapos kagad ang usapan. Amin kagad, oo nga po, Lord. Mas madali yun eh. Magpakumbaba tayo. Walang mawawala naman sa iyo kundi pride. Kasi sabi sa Bible, God resists the proud. Pero sabi niya, but He give grace to the humble. Paano yung humble? Madaling umamin. Hindi na nangangatwiran. Taas kagad ang kamay. Pag sinabi ni Lord sa iyo, ganito ka, o nga po, Lord. Sabihin niya, yung tatay ko kasi, yung nanay ko kasi, yung asawa ko kasi, yung boss ko kasi. Huwag na. Amin na kagad tayo. Amen po. Sabi diyan, nang napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa,
Ang sabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay sa gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa inyo at sa Diyos. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. Amen po. Para ma-check mo ang iyong spiritual condition, you need to be humble and honest. In checking your spiritual condition, you need to be humble and honest sa Diyos. Huwag na tayo mag-pretend. Huwag na tayong gumamit ng filter. Usong-usong ay pag selfie may filter eh. Filter. Yung muka, kulay, Koreana. Yung leeg, morena. May filter pala. Amen po? Aminin na kagad natin. Huwag tayong matakot na, kasi natatakot tayo, baka i-judge ka ng in church. Ano kasi sasabihin ng church sa akin? Hindi naman po ganun ng HTBC. Baka kung ano sabihin sa akin ng Diyos, di lalo na ang Panginoon, hindi naman siya ganun. Amen po. Tingnan niyo po, sabi sa Isaiah, totoo naman po yan na yung sin natin nag-separate from God. Sabi sa Isaiah, Behold, the Lord's hand is not shortened, and that it cannot save, nor his ear heavy, that it cannot hear. Sabi niya, but your iniquities have separated you from God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Totoo yun. Pero, ang Panginoon natin, dinil niya na yung kasalanan natin. 2023 years ago, binayaran ni Lord Jesus Christ ang iyong kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Amen po? Kaya sabi niya dito, sa Isaiah, sabi niya, hali kayo, magliwanagan tayo. Sabi diyan, gaano man karami ang inyong kasalanan, handa kong ipatawad ng lahat ng yan. At ibig sabihin ng dami, it talks about numbers. Di ba? Dami. Napakadami. Mula pa nung pagkabata hanggang ngayon. Napakadami. Pero sabi niya, hali kayo at magliwanagan tayo. Ibig sabihin gusto ni Lord, halika nga, nalalabuan ka ng pag-iisip eh. Akala mo kasi pag nagkamali ka, gusto na kitang itulak agad sa impyerno. Hindi ganoon. Kasi tingnan nyo kung gusto ng Diyos na tayo ay dalhin sa impyerno, bakit pa niya inialay ang kanyang bugtong na anak? Kung ang gusto naman pala niya, parusahan tayong lahat. Di ba? Sabi ni Jesus Christ, hindi ako naparito upang hatulan ng sanlibutan, kundi iligtas ito sa pamamagitan ko. Kaya sabi ng Panginoon, halika kayo, magliwanagan tayo. Gaano man karami ang iyong kasalanan, sabi ng Panginoon, handa akong ipatawad ang lahat ng yan. At kahit kayo maruming-marumi sa kasalanan, sabihin ng maruming-marumi, yung level na nagawa mong sin. Kahit na pinakamaruming kasalanan pa ang nagawa mo. I'm sure wala pa naman ditong tao na nakagawa ng pagkakasala na katulad ng kay David. Di ba si David? Sinabi sa Bible, siya yung taong malapit sa puso ng Diyos. Ano bang kasalanan ni David? Nangalon niya siya, pagkatapos ipinapatay pa niya yung asawa ng kanyang kinalon niya. Meron na bang gumawa nun sa inyo dito? Siyempre, hindi tayo magtataas ng kamay, no? Wala naman, pastor. Pero yun, napakatindi nun. Adultery and then murder. Pero sinabi ng Bible, siya yung taong malapit sa puso ng Diyos. Bakit? Si David ay, meron siyang humble heart. Hindi na siya nangatwiran, hindi sinabing, paano naman yung babaeng yan? Kaya hindi ako matutokso dyan. Maliligo ba naman doon sa parsada, sa labas? Ayun tuloy. Hindi siya nangatwiran. Sabi niya dito sa Psalms 51, verse 1 to 4, ako'y kaawaan o mahal kong Diyos. Sang-ayon sa iyong kagandahang loob, ang mga kasalanan ko'y pawiin. At ayon din sa iyong pag-ibig sa akin, linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Verse 3, ang pagsalangsang ko'y kinikilala. Ibig sabihin nun, inaamin niya. Hindi na siya nangatwiran sa Panginoon. Laging nasa isip ko at alaala, sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya may tuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Sabihin, ganun siya. Meron siyang pag-amin. Huwag na tayo mga twiran kay Lord. Amen po. Mag-practice tayo ng pag may nadinig kang mensahe na tinamaan ka, nasapul ka, amin na, yes Lord, ganito nga po ako. Baguhin niyo po ako, Panginoon. Mas matutuwa si Lord sa ganun. Amen po.
So ano yung una? Align my desire to God's will. Parang malungkot kayo. Ayaw niyo yata, And then, pangalawa, admit my sin. And then, pangatlo, act up. Ibig sabihin, do it now. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Sabi ng Luke 15:21, at tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Nung na-realize niya yung pagkakamali niya at naalala niya yung kabutihan ng kanyang Father God. Yun ang alalahanin mo. Pag nagkasala ka, ang alalahanin mo ang kabutihan ng Diyos. At makakapanumbalik ka. Sabi niya, and he arose and came to his father. And then, tingnan niyo po yung attitude na yun, ng change ng kanyang heart. Inaksyonan niya na kagad. Nung una, sabi niya, Father, give me. And then, ngayon, sabi niya sa verse 19, make me. Gumawa kagad siya ng aksyon. Lord, make me. After mong ma-realize yung pagbagsak, pagkakamali mo nung nakaraang taon na nagdulot sa iyo, sa iyong sitwasyon, ito na yung pagkakataon, Lord, make me. Ako din po marami akong mga desire na nagpa-delay sa akin, nagpatamad sa akin, na hindi ako naging fruitful. Kaya salamat po sa Panginoon, meron tayong pagkakataon. Amen po. Salamat kay Lord, meron ka pa rin pagkakataon. So ang kailangan mo lang gawin talaga, nating lahat, is to prepare. Prepare, prepare, prepare. Yun ang mahalaga sa lahat. The world, sabi ni Jesus, the world is fading away. Actually, tapos na to sa Bible Sabi ni Peter, ang mundo raw nagunaw sa pamamagitan ng apoy. Fervent heat. Tapos na ang istorya natin. Ang tanong niya lang, yung desisyon mo sa buhay mo ngayon. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Mangyayari yan. Sabi ni Jesus, maglalaho ang langit at lupa, ngunit ang salita ko ay hindi magkakabula. Mangyayari at mangyayari. Ang mahalaga, achieve the God-given goal. Sabi ni Pastor Jesse, baka ito na yung ating last call. Nung nadinig ko yun, Lord, gusto ko pa mabuhay, gusto ko pa mag-preach. Wala akong tinatanggihan. Pag funeral service. Kahapon, dedication, nag-preach ako ng salvation, kahit mag-preach ako ngayong ng 2 beses na, kaninang 7 at saka ngayong 9:30. Pero kahapon, nag-dedicate ako. Maraming baguhan, mga kamag-anak ko, taga Maragondon, tropa ng Ramirez. Pinreach ako ng salvation. Amen po. The Lord is not willing that any should perish, kaya gusto niya gamitin ka niya. Saan mo uubusin lang yung oras? Saan mo uubusin ang oras mo? Mayroong bagay na higit na mahalaga na pagtuunan mo ng oras. Ang Bible school, pwede mong dalhin sa bahay mo kasi may internet ka. Depende lang sa paggamit mo ng internet. Napakadali. Mag-type ka lang doon, makikita mo na dyan yung mga gusto mong tanungin. Alam na ni Google, sa ulo ni Google ang Bible. Amen po? Kaya lang, yung pagpili ng oras. 10 years, wasted time, wasted years, 10 years at the age of 70. And then, spiritually speaking, 9 months old pa lang, wow, hindi ako papayag ng ganun. Huwag kang pumayag ng ganun. Lahat tayo, meron tayong tsansa, meron tayong the same hour, meron tayong the same na kakayahan. Amen po. Ako nga po, high school graduate lang ako Hindi lalo ka na, professional ka. Amen. Challenge yan sa atin. Huwag tayong padaig. Hindi tayo nakikipag-compete sa mga nag-Bible school, pero huwag kang padaig sa nag-aaral sa Bible school. Kasi, nandito na May lesson ng church, meron tayong ginagawa sa church, PID, followership, membership. Ikaw na lang ang kulang. At ang church ay welcome. May mga fellowship tayo, care group, fellowship groups, kompleto ang HTBC. Amen po? Kaya, ngayon, ialay mo ang buhay mo sa Diyos. From self-centeredness to God-centeredness. Na-transform siya. Yung una, give me. Yun ang hinihingi ng mga immature. Give me. And then, yung mga natuto na, Lord, make me. Make me. Make me, Lord. Lord, make me. From self-centeredness to God-centeredness, from self to Savior. From my will to your will, O God. From my desire to your desire.
Amen po? Nandiyan po ba kayo? Kaya ngayong umaga, ialay mo na ang buhay mo kay Lord. Sabi sa Romans chapter 12, verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamalig sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili. Ano pang oras? Ialay. Pag sinabing sarili, yun ay oras mo. Ialay nyo inyong sarili bilang handog na buhay, banal, kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba nyo sa Diyos. Ibig sabihin ng pagtunay na pagsamba, hindi lamang yung pag-attend sa church, kundi pag-aalay ng buhay. Pag sinabing buhay, yun ay time. Amen po. Huwag tayo magpadala doon sa mga drama. Teleserye, drama. Wala namang... Meron na bang na-improve sa iyo sa drama? Sino na sa inyo magaling na mag-Koreano? Kapapanood ng Korean novela. Tapos pag naputulan ka ng kuryente dahil kapapanood mo ng Cardo, hindi mo pwedeng katukin si Cardo. Cardo, ako'y nanood ng iyong teleserye. Pwede mo pang-utang naman pambayad ng kuryente. Malabo. Malabo yun. Amen po. Gamitin natin na may katalinuhan yung mga resources na binibigay ni Lord. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa akin, ako'y namamanik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ano yung pag tayo nanumbalik sa Panginoon? Ang Diyos ay mapagpatawad na Diyos. Si Jesus, sa kanyang kwento ng prodigal son, hindi lang yun sa prodigal son ang focus, kundi dun sa Father, sa kanyang Ama, na ipinakikita yung heart of God. Sabi po dito sa 15 verse 20 hanggang 23, malayo pa'y natanawanan niya siya ng Ama, at ito'y labis na nahabag sa kanya. Patakbo siyang sinalubong, niyakap, hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng Ama ang kanyang mga alila, madali. Dalhin niyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin na pinatabang guya, patayin at kumain tayo at magsaya. Now, anong kulang sa verse na yan? Yung kanyang ni-rehearse na sinabi niyang, gawin mo akong alila, alipin. Anong ibig sabihin ng mga kapatid? Nung nakita ng father na yung anak niya ay dumadating, sabi doon, sinalubong niya, patakbo. Ano ibig sabihin nun? God is waiting for you. He is still waiting for you. Iniintay ka niya ang pagbabalik mo. Ang pangalawa, niyakap. Ibig sabihin ng niyakap, acceptance. Ano man ang iyong nagawa o ginawa noong nakaraan, hindi na mahalaga sa Diyos. Hindi dinil ng Father God yung kanyang ginawa. Natatanda mo yung kinuha mo yung mana? Para may tinuring na akong gusto mo na akong mamatay. Hindi ganun eh. Niyakap niya, hinalikan niya, sinuotan niya ng bagong damit, binalik yung singsing, yung authority, isinuot yung sandalyas, ibig sabihin yung right standing mo sa harapan ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Anong puso ng Diyos ay pinakikita ni Lord Jesus Christ? Hindi ang issue ay nagawa mong pagkakasala. Ang issue, yung puso mong bumabalik sa Kanya. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Bakit? Yung kasalanan mo, binayaran niya na yun 2,023 years ago sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang issue ngayon, yung puso mo na gustong bumalik sa Kanya. At pag bumalik ka sa Kanya, sabi ng pabalik pa lang siya, nakatanong na kagad siya ng kanyang Father God. Bakit? Bakit na tiyempo lang ba yon? Na nakita ng Father, na nandun yung parating yung anak niya? May tiyempo, aksidente ba yon? Hindi. Naniniwala ko, araw-araw siyang hinihintay ng kanyang tatay. Araw-araw, hinihintay ka ni Lord, bumalik sa Kanya. At hindi issue ang nagawa mong pagkakasala, ang issue, yung puso mo nagbabalik loob sa Kanya. Amen ba? Sa last verse natin, sabi ng Psalms 103, verse 8 to 10. Tignan nyo, kay ganda ng kalooban, Diyos ang pinag-uusapan yan, mahabagin itong Diyos. Kung magalit, ay banayad, pero kung umibig, lubos. Lubos-lubos siyang umibig.
banayad kung magalit, hindi siya nagtatanim. Sabi niya, your sins and your lawless deeds, I remember no more. Sabi niya, hindi siya nagtatanim yung taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Sabi niya, kung siya ay magparusa, hindi katumbas ng pagsuway. Hindi niya tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Gusto niya, ikaw ay manumbalik sa Kanya. At sa taong ito, magdesisyon tayo. Amen po? I-align natin yung ating desire sa kalooban ng Diyos. This time, i-align natin. Amen? Welcome natin si Lord Jesus Christ sa ating mga puso. Sabi natin, Lord Jesus, sa umaga pong ito, buong puso at kaluluwa, tinatanggap ko po kayo bilang Panginoon, Hari, tagapagligtas ng buhay ko. Maraming salamat po sa isang bagong buhay na gusto niyo ipagkaloob sa akin. Lord Jesus, mula po sa araw na ito, make me, use me, O God. Ang kalooban niyo po ang magyari sa buhay ko. In Jesus' name, amen, amen. Tanggapin niyo po ang mga pagpapalang ito na may the Lord God bless you and keep you, and may His face so shine to each and every one of you. His countenance be upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' name, amen. God bless you po. See you po next Sunday.